Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta kayong mga solid EDC fans? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at syempre, fully charged pa rin ang energy ninyo. 90%? 80%? O baka naman overcharged pa dahil sa sunod-sunod na episodes ng EDC, lalo na ang 92 at 93 na talagang kumalabit sa puso nating lahat. Pero ngayong gabi, mga ka-EDC, gusto ko lang magbahagi ng point of view tungkol sa isang komento ni Ate Nilda. Oo, tama. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tayong lahat ng mga solid supporters, kailangan nating harapin at pitikin ng kaunti ang maling pananaw na kumakalat. Baka sakali, kahit papaano, maibalik pa natin sa kanya ang tamang pag-intindi. At bago tayo tumulay, huwag ninyong kalimutang suportahan sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Inabla, Kalinga Prab at buong Team Kalingap. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa aming mga reactors. Kayo ang dahilan, kaya tuloy-tuloy ang content at insights natin. Ano ba talaga ang nararamdaman natin sa EDC? Mula episode 1 hanggang episode 93, ramdam na ramdam natin ang paglalim ng connection ni Edu at Viancy. Sa loob ng 2 taon, hindi basta-basta nagtatagal ang isang connection kung walang katotohanan at tibay. Hindi yan kaya ng fake-fake lang. At isipin nyo, sa loob ng 2 taon, ilang pagsubok na ba ang dumaan? Ilang bashers na ang sumubok sumira? Ilang chismis na ang tinapon? Pero heto sila, buhay, lumalaban, at mas lumalalim pa ang samahan. Ang komento ni Ate Nilda. Sabi ni Ate Nilda, parang pilit na lang daw ang EDC. Parang hindi na raw interesado sa isa't isa. At mas malala, gusto na raw niyang maniwala sa chismis tungkol kay Edu at bini niya. Ito ang totoo. Kung chismis ang pagbabasihan, lagi at lagi kang maliligaw. Bakit? Dahil ang chismis, gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong magpasabog ng duda. At kapag duda ang pinairal, kahit anong ganda ng nakikita mo, magiging pangit sa paningin mo. Bakit ba dinidikit ang mga beneficiaries kay Edu? Sa bawat live ko, may mga bashers na pumapasok. Mga pangalan na nagpalit-palit pero parehong ahenda. Idikit si Edu sa babae, lalo na sa mga beneficiaries niya. Taktika yan. Alam nila, kapag si M ang dinikit, wala nang epekto. Patay na ang issue. Kaya ano ang gagawin? Maghahagilap ng bagong pangalan para makapaghasik ng duda sa EDC fans. Pero ang hindi nila alam, ang EDC fans ay hindi basta-basta. Keen observer tayo. Hindi tayo kumakatag sa walang batayang chismis. Tandaan, ang pagiging mabait ni Edu sa mga beneficiaries niya ay trabaho niya bilang charity vlogger. Hindi yan extra-extra move. Hindi yan sweet-sweetan. Trabaho yan. Responsibilidad yan. At natural na para maging effective siya, kailangan maganda rin ang samahan nila ng tinutulungan niya. Pero hanggang dun lang. Walang mali siya, walang patago, walang something na binubulong ng iba. At yan ang hindi ayaw intindihin ng iba. Kay Ate Nilda, bakit mo idinikit sa maling narrative? Ate Nilda, kung isipin mo pa rin na may something si Edu sa mga beneficiaries niya, malaking kalokohan yan. Hindi lamang delikado, nakakahiya rin. At hindi lang kay Edu nakakahiya, pati sa mga bata o kabataang tinutulungan nila. Hindi lahat ng interaction ay may mali siya. Hindi lahat ng ngiti ay may kahulugan. At hindi lahat ng kabaitan ay may second intention. Tayong mga EDC fans, hindi dapat tayo maging toxic. Hindi dapat tayo yung mismong sisira sa imahe ni Edu o ni Viancy dahil sa sobrang selos, paranoia o maling akala. The truth, lumalalim ang EDC, hindi lumalayo. Sa bawat episode, ramdam mong level up ang closeness nila. Mas natural, mas komportable, mas deeper ang connection. At ngayong 18 years old na si Viancy, hindi malayo ang posibilidad na may bago tayong marinig from them.
Sinong kakaalam? Baka isang araw, maririnig na natin ang pag-amin. Pero hindi tayo nagmamadali. Dahil sabi nga, ang totoong relasyon, hindi minamadali. Kusayang lumalalim. Kung hindi ito maramdaman ni Ate Nilda, edi problema niya na yun. Hindi na problema ni Edu, ni Viancy o ng EDC fans. Baka noon pa man, 50-50 na siya, nakatapak sa EDC pero hindi fully kilala ang koneksyon. At kung lagi kang nakadepende sa opinyon ng iba, hindi mo mararamdaman ng genuineness ng samahan nila. Simple lang ang basehan, yung sinking. Hindi hinuhubuhad, hindi pinapalitan. Simbolo ng pangako at ng future na binubuo nila. Kung hindi yan sapat sa'yo, wala na sigurong makakapagbago ng isip mo. Final words. Ate Nilda, sana magbago pa ang pananaw mo. Sana, kahit papaano, makita mong muli ang maganda sa EDC. Pero kung pipiliin mo pa ring maniwala sa maling chismis, edi bahala ka na. Ang malinaw, walang katotohanan ng mga haka-haka mo. At kaming mga solid EDC fans, solid pa rin. Solid sa obserbasyon, solid sa suporta, solid sa pagmamahal. Overcharged pa dahil sa sunod-sunod na episodes ng EDC, lalo na ang 92 at 93 na talagang kumalabit sa puso nating lahat. Pero ngayong gabi, mga ka-EDC, gusto ko lang magbahagi ng point of view tungkol sa isang komento ni Ate Nilda. Oo, tama. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tayong lahat ng mga solid supporters, kailangan nating harapin at pitikin ng kaunti ang maling pananaw na kumakalat. Baka sakali, kahit papaano, maibalik pa natin sa kanya ang tamang pag-intindi. At bago tayo tumulay, huwag ninyong kalimutang suportahan sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Inabla, Kalingap Rab at buong Team Kalingap. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa aming mga reactors. Kayo ang dahilan, kaya tuloy-tuloy ang content at insights natin. Ano pa talaga ang nararamdaman natin sa EDC? Mula episode 1 hanggang episode 93, ramdam na ramdam natin ang paglalim ng connection ni Edu at Viancy. Sa loob ng 2 taon, hindi basta-basta nagtatagal ang isang connection kung walang katotohanan at tibay. Hindi yan kaya ng fake-fake lang. At isipin nyo, sa loob ng 2 taon, ilang pagsubok na ba ang dumaan? Ilang bashers na ang sumubok sumira? Ilang chismis na ang tinapon? Pero heto sila, buhay, lumalaban, at mas lumalalim pa ang samahan. Ang komento ni Ate Nilda. Sabi ni Ate Nilda, parang pilit na lang daw ang EDC. Parang hindi na raw interesado sa isa't isa. At mas malala, gusto na raw niyang maniwala sa chismis tungkol kay Edu at bini niya.